name is Hiromi. Thank you so much for joining us on our Sunday online worship celebration only here at Solution Grace Church. Bago po tayo magsimula sa ating online service, here are some reminders for you all. If you are watching this video for the first time, we want to let you know that you are welcome here. Don't be shy to introduce yourself. Mag-comment ka sa ating comment section on how you discovered this live broadcast. We want to know more about you, kapatid! Kung ikaw ay active sa social media and want to get more updates from us, connect with us through our Facebook page. Just type in Solution Grace Church. Huwag kakalimutang i-like ang ating page to get the latest updates. Pwede mo rin kaming i-chat sa aming page if you have prayer requests or if you're in need of counseling. Kung ikaw naman ay mas mahilig mag-Instagram, follow us on IG at SGC Las Piñas. Click follow to get our latest contents. Kung hindi naman flexible ang schedule mo pero gusto mo pa rin mapanood ang aming service, go to our YouTube channel and subscribe to Mismo TV. It's just one word, Mismo TV. If you want to give us a feedback, you may email us at sgclaspinas@outlook.com. Our Sunday sermons are also available on Spotify and Apple Podcast. Just search in Solution Grace Church. You won't need a premium subscription because it's totally free. Paano naman kung gusto mo makapag-Bible study? Catch Solution Grace-Based Devotions every Tuesdays, Wednesdays, and Thursdays at 7:30 p.m. via Facebook Live. At ito po ay may replay sa aming YouTube channel every 9 p.m. at Mismo TV. Para naman sa ating SGC fam, if you want to send in your tithes and offerings, you can send it to our GCash account. But before that, we want to remind you that your tithes belong to your home church. But if you are considering SGC as your home church now, you can send us your tithes and offerings through our GCash account number 0906 055 7821. Again, 0906 055 7821. Thank you for your generosity. Kaunting minuto na lamang po at malapit na tayong magsimula, so please prepare your communion elements for a communion later after the message. So grab your pen and notebook now kung gusto nyo po mag-take down ng notes. You can also screenshot ang mga slides later sa preaching time. You may want to hit the like button and share this video to your friends and loved ones. By simply doing so, you are already sharing the gospel of Christ through social media. So wherever you are watching right now, I declare that you will get a fresh revelation from the Lord Himself through our worship and studying of His Word. Again, this is Hiromi and you are watching our Sunday online worship celebration only here at Solution Grace Church. You are blessed. O aking Diyos, pupurihin ka sa bawat sandali. Ang maitanghal ka tanging minimithi, ngayon at kailanman. O aking Diyos, pupurihin ka sa bawat sandali. Ang maitanghal ka tanging minimithi, ngayon at kailanman, pupurihin ka. Ihahayag ko sa buong sandaigdigan ang iyong kadakilaan, kapangyarihang sadyang walang hanggan. Ihahayag ko sa buong sandaigdigan ang iyong kadakilaan, sadyang walang hanggan.
ngayon at kailanman. O aking Diyos, pupurihin ka sa bawat sandali. Ang maitanghal ka tanging minimithi, ngayon at kailanman pupurihin ka. Ihahayag ko sa buong sandaigdigan ang iyong kadakilaan, kapangyarihang sadyang walang hanggan. Ihahayag ko sa buong sandaigdigan ang iyong kadakilaan. Ihahayag ko sa buong sandaigdigan ang iyong kadakilaan, kapangyarihang sadyang walang hanggan. Ihahayag ko sa buong sandaigdigan ang iyong kadakilaan. Ihahayag ko sa buong sandaigdigan ang iyong kadakilaan, kapangyarihang sadyang walang hanggan. Ihahayag ko sa buong sandaigdigan ang iyong kadakilaan. Ang iyong kadakilaan, kapangyarihang sadyang walang hanggan. Ang iyong kadakilaan, sadyang walang hanggan. Hello Church, Gracefield Sunday everyone! Kumusta po kayo? At maraming salamat once again sa Panginoon sa isa na namang panahon at pagkakataon para tayo po'y magsama-sama via our online worship celebration. Of course, ito po'y hatid sa atin na ating church, and this is Solution Grace Church. At ako po inyong kasama at makakasama mula ngayon hanggang mamaya. And my name is Laverne Ducot. At sa ngalan po na aming buong church, we welcome you. Salamat po at kayo po ay kasama namin sa ating pananambahan sa araw pong ito. At syempre, gusto ko rin pasalamatan ng ating napakasipag na host na kasama po natin every Sunday, si Miss Hiromi Miura. At siya po ang patuloy na welcome po sa atin, nagbibigay ng mga dapat po nating alalahanin, mga informations, of course, sa ating pananambahan. At gaya po ng kanyang paanyaya at paalaala po sa atin na huwag po natin kakaligtaan na ihanda ang atin pong mga communion element na gagamitin po sa ating Holy Communion maya-maya bago po matapos sa ating pananambahan. Of course, ihanda na po inyong mga tinapay at ang inyong mga grape juice or kung ano man pong juice ang available sa inyong mga tahanan. At pinakamahalaga po dito ay nauunawaan natin kung bakit po natin isinasagawa ang paggunita sa mga tinapos na gawa na ating Panginoong Jesus doon sa krus. At magsama-sama po tayo, bigyan po natin ng luwalhati at talaga namang napakadakilang pagsasagawa at sa katuparan ng paki at kalooban ng Diyos Ama. At siyan po ating bibigyan po ng daan mamaya muli po sa ating Holy Communion. Kaya naman huwag niyong kakaligtaan na ihanda na po inyong mga tinapay at grape juice. Amen. And of course, I also would like to thank ang ating praise and worship team sa kanilang inihatid po sa ating napakagandang paalaalang awitin. Siyempre pahatid po yan ng Solution Worship na bigay po sa atin ng panahon para tayo po'y magpuri at magpasalamat sa isang napakabuting Diyos. So muli po at maraming salamat sa ating Solution Worship na siyang naghatid na po sa atin sa panahon na tayo po ay dumako sa pakikinig
ng nananaganang kapahayagan ng salita ng Diyos. Pero bago po tayo magtuloy-tuloy muna, ay gusto ko munang batiin ang bawat isa, saan man po kayong panig ng daigdig. Good morning, good afternoon, and good evening dahil tayo po ay napapanood hindi lamang po sa buong Pilipinas. Purihin po ang Panginoon dahil po sa technology ng Facebook Live. So muli po, isang mapagpala at mabiyayang araw po sa lahat ng mga kaibigan natin. Saan man po kayong panig ng mundo o saan man pong panig ng daigdig, muli po, good morning, good afternoon, and good evening. At gayon din po sa ating mga kababayan naman sa buong Pilipinas at sa buong Mega Manila, isang mapagpalang umaga ang akin pong pagbati po sa inyo dahil tayo pinapapanood every morning at dito po sa ating Facebook Live every Sunday. So isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Amen. At kung kayo po ay handang-handa na, ako po excited na ihanda na po ang inyong mga Biblia, kasama na iyong buong pamilya at samahan po kami at tayo po ay mabusog at punan po natin ating kaluluwa mula po sa salita na ating Panginoon, ang kanyang biyaya na sadyang mapagpalaya. At tayo po muna idumako sa ating panalangin. Samahan niyo po ako. Aming Diyos at Ama makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa isa na namang panahon at pagkakataon sa kalayaan na kami po muling magsama-sama. Bagaman, ito po ay online, pero nagpapasalamat po kami dahil sadyang hindi po kami mapipigilan para ihayag ang iyong kabutihan, ang iyong pag-ibig at ang iyong dakila at sakda ng pagmamahal sa amin. Ito po ay sa pamamagitan na aming pananambahan na isinasagawa every Sunday morning. And sa pamamagitan po nito, kami po sama-sama nagbibigay ng papuri sa pamamagitan ng awitin. At sa panahon po ito, amin naman pong yayakapin at Panginoon talagang papakinggan ang iyong nananaganang kapahayagan, ang iyong salita, ang iyong biyaya na sadyang mapagpalaya. Gamitin niyo po ang inyong lingkod para ihayag ang nananaganang kapahayagan ito sa umaga pong ito. At sa mga kapatid po namin na kasama namin every Sunday, salamat po sa kanilang mga buhay at sa kanilang mga kaibigan na kanila pong niyakag or tinag. Dalayan ko po na maging sanhi po ito, na maging dahilan din po na hindi lamang makasama namin sila ngayon, bagkus ay maging simula na po ito para makasama namin sila sa aming pananambahan every Sunday morning. Ito po aming panalangin at dalayan po namin na tanging ang pangalan po ng aming Panginoong Jesus lamang siya maitaas sa aming pananambahan ito mula simula, gitna hanggang sa wakas. Ito po aming panalangin at pagpupuri sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Muli po, isang mapagpalang araw po aking pagbati sa bawat isa po sa atin. And once again, welcome po dito yan sa ating online worship celebration, of course, brought to you by Solution Grace Church. Sa ngalan po na aking mga kapamilya at mga ka-churchmates and of course na aking buong pamilya, kami po ay nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsama sa amin every Sunday sa ating pong pananambahan via online worship celebration. Hatid po sa inyo ng Solution Grace Church. At ako po inyong kasama at mga kasama mula ngayon hanggang mamaya, and my name is Laverne Ducot. At sa ating pong pagpapatuloy, gusto ko muna batiin ng happy anniversary ang aking may bahay dahil 23 years ago, she said yes to me, and I believe that's grace. Ito po ay undeserved favor ng Diyos sa akin, unearned, unmerited. Wala po akong ginawa. Talaga namang ako po ay biniyayaan ng isang hindi lang maganda, mabait pa, at talaga namang very supportive na may bahay. Si Mami Jo. So happy anniversary, Mami. At kami po ay 23 taon nang nagsasama sa biyaya ng Panginoon. At sa ngalan po ng aking mga anak, binabati namin. Of course, si Mami at mga kaibigan natin na bumabati, maraming salamat po sa inyong pag-ibig at pagmamahal na ipinabahahatid po sa amin sa pamagitan ng inyong mga matatamis na pagbati. And of course, yung mga kaibigan natin na nagsa-celebrate din po ng kanilang anniversaries, ng kanilang wedding anniversary. Alam po, marami akong mga kasabayang ikinasal. So, happy wedding anniversary po sa lahat ng mga kaibigan, or hindi ko man po kayo kakilala. Ang pinaka-importante po ay nananatili po tayo sa pag-ibig at sa sakda ng pagmamahal ng Diyos. Kaya naman tayo po ay talaga nag-i-enjoy sa ating buhay may asawa. Yes. So muli po, ako I praise God for my wife at siya po ay alam kong biyaya siya ng Diyos sa akin. So Mami Jo, happy 23rd wedding anniversary sa ating dalawa. Amen. So, talaga ang dami pong pwede natin ipagpasalamat sa Panginoon at tunay nga po napakabuti ng Diyos sa aming buhay. Bagaman nasa pandemya pero hindi talaga mapipigilan na kagalakan po ng katapatan. Talagang pinapahayag namin katotohanan ng biyaya ng Diyos sa aming buhay. At sa loob po ng 23 taon ay talaga namang naging mga
mabunga yung aming pagsasama. And we also thank yung aming mga anak, kanilang suporta sa amin, si Ate Arian at saka si Kuya Avis, and of course si Yani, aming bunso ay magsa-celebrate naman ang kanyang birthday this coming Wednesday. Meron na po akong dalagang-dalaga talaga. 18 anyos. 18th birthday ni Ate Yani on Wednesday. So, advance happy birthday. Amen. So, kaibigan, tayo po tuloy-tuloy na sa ating pananabahan. Talagang excited po ako sa araw po ito dahil ang dami po namin pagpapala nakakamit talaga sa ating Panginoon. At sa ating pong pagpapatuloy, since napaka ganda po na ating pag-uusapan, kaya ang dalayan ko po ay kayo po yung makasama namin, na manatili po kayo nakatutok, magyayapa kayo ng inyong mga kaibigan, at pag-uusapan po natin yung fight the good fight of faith. Ano bang ibig sabihin po ng fight the good fight of faith? So manatili po kayong nakatuon at nanonood, wala pong bibitaw sa inyong mga cellphone or sa PC or laptop. Manatili po tayo sama-samang sumamba sa Panginoon. At kung kayo po ay first time na dumako at naimbitahan o naitag o nayahag na inyong mga kaibigan, dalayan ko po na hindi sana po ito yung inyong first and last time na makasama namin at mapagpala po kayo sa ating mga pag-uusapan. So since sa atin pong church ay Solution Grace Church, sinisimulan po natin ang ating pananambahan sa isang makasaysayang question. So may question para mamaya ay ibibigay po sa atin ng Panginoon ng kanyang napakayaman at makasaysayang tugon, yung kanyang solution mula po sa ating question. At dito po iikot ang ating mga pag-uusapan. So ito na po yung question na alamin po natin yung tugon ng Panginoon. May kinalaman ba ang ating pakikinig sa paglago ng ating pananalig? Once again, ito po yung question na bibigyan po sa atin ng solution ng Panginoon maya-maya lamang. May kinalaman ba ang ating pakikinig sa paglago ng ating pananalig? So may kinalaman ba yung ating bawat pinapakinggan para managana po sa atin yung pananampalataya? Pag sinabing pananampalataya ay pagkakilala po natin ng lubusan sa Diyos. Binigyan ko po ito ng isang simpleng definition. Kung kayo po nakasama namin sa ating Bible study just this week, faith is simply having a good opinion about God. Believing that God is not against you, but He is for you. Amen? Romans chapter 8, verse 31, if I'm not mistaken. Believing that God is not just a good God, but also He's a generous God. Naku, napakabuti po ng Diyos. Sukdulan po ang kanyang kabutihan at hindi lamang po natatapos doon. Kapag siya po ay nagbigay, ito po ay talaga namang nilalahat po niya para po sa inyong ikabubuti. Amen. Romans chapter 8, verse 32. And of course, God wants the best for you. Ano po yung bottom line? Because He loves you so much. Romans 8:38 to 39. Nothing talaga. Wala po makapagpapahiwalay sa atin sa pag-ibig ng Ama kay Jesucristo. Tinignan ko po yung ibig sabihin ng nothing sa dictionary. No thing. Wala po talaga. Walang anumang bagay ang pwede makapagpahiwalay sa atin. Ito po yung pinapatutuhanan sa atin ng Romans chapter 8, verse 38 until 39. So maganda pong basahin niyo po yan. Gaya po ni San Pablo, siya po ay persuaded. So sana kung gaano po siya ka-persuaded or gaano siya ka-convinced, maging convinced din po tayo. Pero syempre, para ma-convince po tayo, ang susi po dito, para lumagong ating pananampalataya, ay makakamit po natin, at ito po ay kusang darating sa pamamagitan po ng ating patuloy na pakikinig at pakikinig. Amen. So ito po yung tanong na bibigyan natin ng tugon, maya-maya lamang po na talaga bang may kinalaman po ba ating pakikinig sa paglago ng ating pananalig? So ito yung aalamin natin na question at bibigyan po sa atin ng solution mismo ng ating Panginoon. So fight the good fight of faith. Ito po yung mensahe natin sa araw pong ito. So totoo pong may kinalaman po sa ating buhay at pamumuhay ang ating pong bawat pinapakinggan. Kasi di ba kung ano yung pinapakinggan po natin, eventually ito po yung ating papaniwalaan. Amen. Kung kaya naman po tayo po iniimbitahan, palagian na ating mapagmahal na Ama sa Langit. Ano po yung kanyang invitation na tayo po ay palagian, tuloy-tuloy na makinig. Dapat intentional. Talaga naman pinaglalaanan ng oras ang mensahe ng salita ng ating Panginoon Jesucristo. Nang sa gayon, tayo po ay lumago sa ating pananalig at pananampalataya sa Kanya. Romans chapter 10, verse 17 tells us, so faith comes from hearing and hearing through the word of Christ. So, importante po talaga na tayo po ay magbigay po ng panahon at paglagakan po natin talaga ng pagkakataon ng imbitasyon sa atin ng ating Ama sa Langit. Napakinggan po natin
ang mayaman at nananaganang biyaya sa atin na ating Panginoon. Nang sa ganyan, lumago po ang ating pananampalataya. At syempre, kapag nagkaroon po tayo ng mayamang pagkakilala sa Diyos, at ito nga po yung nangyayari kapag tayo po ay nagba-Bible study, gaya po na ating mga kaibigan, nakasama natin every Tuesdays and Wednesdays, meron tayong online Bible study kapag napapagyaman po yung ating pagkakilala sa Diyos. At naunawaan po natin yung mga tinapos na gawa na ating Panginoon Jesus doon sa krus. Alam niyo po ang epekto po nito sa atin. At palagian ko po ito binabanggit dahil naniniwala po ako na napaka-importante po na alam natin ang mga katotohanan ito lalo't higit sa panahon natin sa ngayon. So muli po kapag tayo pinapapagyaman na ating pagkakilala sa Diyos, yung tinitibok ng kanyang puso at nauunawaan po natin ng ganap or paunti-unti dahil tayo po patuloy na nag-aaral pa rin ang kanyang salita kung ano po yung mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesus doon sa krus. Alam niyo po ba, ang hatid po nito sa atin, napapagyaman po yung ating nakakamit na biyaya at kapayapaan. So posible pala no, na managana po sa atin ang biyaya at kapayapaan. Lalo tigit sa mga panahon po na tayo po ay nasa gitna ng pandemyang ito. 2 Peter chapter 1 verse 2 tells us, "Grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord." So ito po ang imbitasyon sa atin ng ating Diyos. So kaya gusto po niya talagang tayo po ay patuloy na nag-aaral. Nang sa gayon, hindi po tayo kinakain ng kanungkutan ng mundong ito. O ng mga bagay na inihahatid po ng mundong ito na talaga naman pong nagdudulot po ng depression, ng oppression sa ibang mga tao na babalitaan po natin at ang masamang epekto po nito sa ibang mga tao, kinikitil po nila yung kanilang mga buhay. Nagpapakamatay po sila. Hindi po ito ang layunin ng Diyos para sa atin. Now, I believe really, what you believe is really important. What you believe is critical and what you believe is really essential. Kasi kung ano man po inyong mga pinapaniwalaan, pwede po ito maghatid sa inyo sa kasiyahan o kalungkutan o sa tagumpay o palagi ang pagiging talunan. Or pwede rin po ito maghatid sa inyo sa isang buhay na punong-puno na kagalahan o kapuotan. Hindi po ba? So, really, what you believe really is critical. Kung ang isipan mo ay nananagana po sa mga maling paniniwala, ito po ang maghahatid sa atin sa isang daan patungo po sa kalungkutan, pagiging talunan, at pagiging mapait sa buhay. So, importante po talaga na inaalam natin ano ba laman na ating mga isipan. Kasi kapag napanatili po tayo dito, ito po ang maghahatid din sa atin sa pagiging bihag at bitag na isang buhay na walang saysay, walang kulay, at puno ng takot at pangamba. Kaya po maraming tao sa ngayon, kapag kayo po ay hindi po nakakapakinig ng salita ng Diyos, talagang it's but natural for us to experience na tayo po ay mababalot po ating isipan, ating puso ng kanungkutan, ng takot at pangamba. Pero I've got good news for you. Kaya nga po pinag-uusapan natin ang gospel because ang gospel po ay punong-puno ng mabuting balita. Amen. At hindi pa po huli ang lahat para sa atin dahil meron po napakagandang paalaala po sa atin ng Biblia. Romans chapter 12 verse 2 tells us, "And do not be conformed to this world, but be transformed." How? This is the question. By the renewing of the mind. So, kinakailangan po magkaroon po ng pagbabago ng isipan. So, paano po ito nangyayari o naisasagatuparan? Ito po ay pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya po meron tayong mga online Bible study or pananambahan every Sunday. Nang sa gayon ay pamagitan po ng ating pakikinig. Hindi po ng mensahe ng bundong ito, kundi ng mensahe ng mabuting balita ng mga tinapos na gawa ni Kristo, nagkakaroon po ng tinatawag na renewing of the mind. For example, let me give you a good illustration. Ito po ginagamit ko na sa ating programa. Ito po yung takbo ng mundo. Paganyan. Ang renewing of the mind po as you study the Word of God, tayo po ay pakabila. So the more po na sumasalungot tayo sa mundo, hindi po tayo sumasabay sa ikot nito. Natututuhan po natin kung ano po yung tama, yung wasto, kung ano po yung katanggap-tanggap, and of course, pinakamahalaga, yung pong kalooban ng Diyos para sa atin. So kung ganito po ang takbo ng mundo, yung ikot ng mundo, let's do the opposite. This is anakainu. This is renewing of the mind. So paano po nagaganap po ito once again? By intentionally, nagpasya po kayo, makikinig ako, mag-aaral ako, at mag-tune in ako sa online Bible study. At isa po dito, marami naman kayong pagpipilian. Of course, dapat po maging mapili din tayo. Dapat yung mensaheng pinapakinggan natin, it's all about the gospel. Pag sinabi natin gospel, it's all about Christ
and His finished work on the cross. Hindi po pinag-uusapan dito yung mga motivational talks or inspirational talks. Kasi po, ang layunin po ng gospel, ang tinataas po natin dito, ang sentro dito ay si Jesus, hindi po yung mga sarili natin. Sabi ni Pablo in 1 Corinthians 2 verse 2, "For I have decided to know nothing among you except Christ and Him crucified." So, this is the gospel. It's not about me, it's not about you, it's not about us, it's just about Jesus. So, marami po kayong pagpipilian, pero dapat yun pong mga mensahe nagtataas lamang sa pangalan ng ating Panginoon at sa kanyang mga tinapos na gawa doon sa krus ng Kalbaryo. So, dapat po maunawaan po natin ito. Nang sa gayon, pag tayo po nagkaroon po ng pagbabago ng isipan, we may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So magsisimula po ang lahat sa isipan. Kasi po, ang isipan po, ito po yung pinaka-essential po ng ating kaluluwa. Kasi kung ano po yung nilalagay natin sa ating isipan, dumadaloy po ito sa ating damdamin, at ito rin po idadaloy sa ating kalooban. So kung ano po yung pinapasok natin sa ating isipan, napaka-critical po nito. Kung ito po ay mabuti, syempre maghahatid sa inyo sa mararanasan po ninyong damdaming mabuti rin. At syempre dadaloy po sa inyong pagsasagawa ng isang desisyon na mabuti. Pero kapag mali po ay pinasok natin sa ating isipan, of course, dadaloy po, magiging masama rin po mararanasan natin ang ating damdamin. At magsasagawa po kayo ng isang hindi magandang pagpapasya sa inyong kalooban. At ito po ay maipapahayag natin sa ating katawan, whether good or bad. So, importante po talaga, nagsisimula ang lahat sa ating isipan. So, wag po natin gawing batayan ng sistema at panuntunan ng mundo. Kasi pag ginawa po natin ang panuntunan ng mundo, kapag tayo po bilang mananampalataya, o kahit hindi pa po kayo mananampalataya, kapag sinunod nyo po talaga ang mundo, ay hahatid ka nito sa isang buhay na punong-puno ng lungkot, takot at pangamba. Dadalhin ka nito sa isang kapahamakan. Alam niyo po, last week, nais ko lang pong ibahagi po ito sa mga kaibigan natin, hindi natin nakakasama. Every Sunday, at ito po ay tinalakay natin sa ating Bible study online via Solution with Laverne Ducot. And by the way, konting advertisement lang po, every Tuesdays and Wednesdays, para po sa information ating mga kaibigan, hindi natin nakakasama. Every weekdays, meron po tayong online Bible study. So, punta lamang po kayo, hanapin nyo lamang po yung Solution with Laverne Ducot. Solution, it's SOULUTION with Laverne Ducot. Ito po yung ating Bible study. At isinasagawa po natin to every Tuesdays and Wednesdays at 7:30 in the evening. So, sana po makasama namin kayo. At dito po, nagkaroon po tayo ng napakagandang tanong na, alam ko po, tanong po ito ng maraming mananampalataya. Why the gospel does not benefit some Christians? Bakit po kaya marami po sa mga mananampalataya, o ilan, sana iilan na lang, huwag po karamihan. Bakit po kaya may mga mananampalataya na hindi po nila nararanasan yung mabuting hatid na balita sa kanila ng ebanghelyo. Yung mga benepisyong inihatid na po nito sa atin. Bakit po tila hindi po natin nararanasan? Or once again, why the gospel does not benefit some Christians? Well, the answer is dahil pwedeng sila po ay nakakarinig lang ng gospel, pero hindi naman talaga pinapakinggan. Importante po ito na nauunawaan natin. So, malaking bagay talaga yung ating intentional na pakikinig. Parang isa po magandang pagsasalarawan dito. Meron po mga kababayan tayo nagre-reklamo. Sabi nila, hindi sila nakakatanggap ng ayuda. Ang siste pala, kaya hindi sila nakakatanggap ng ayuda, ang karamihan po sa mga istorya ito, dahil hindi po sila nakikibalita sa mga announcement po ng mga barangay na ibinibigay na yung ayuda sa kanilang barangay. So, hindi sila nagbabasa, marahil ang ginagamit po ng karamihan sa akin, social media, hindi sila pumupunta sa kanilang mga barangay, or pwedeng meron po nagbabalita sa kanilang mga barangay, hindi po sila, o marahil napakinggan, hindi pinaniwalaan, o kaya naman may dumaraan na anunsyo, nag-aanunsyo sa inyong mga barangay, nakakulong kayo sa inyong mga kwarto. So, ganun po din ang ebanghelyo. Marahil ay nakarinig nyo lang, pero hindi talaga pinapakinggan. Kaya po marami po sa mga kababayan natin sa ngayon, nagre-reklamo, wala silang ayuda. Yung pala, hindi nila pinakinggan. Meron na palang anunsyo, meron na announcement. Ang problema yung iba, hindi pinapakinggan or narinig, hindi pinaniwalaan. Tuloy, hindi po sila nag-benefit at hindi po nila natanggap yung ayudang para sa kanila. Ganon din po ang gospel. Pwedeng narinig nyo na, pero hindi nyo pinapakinggan, or pwedeng hindi nyo pinapaniwalaan. So, may kinalaman po talaga yung ating tainga
para tayo po'y mapagyaman ng ating kaluluwa. And of course, ito po ay magkakaroon po ng magandang kapahayagan sa ating katawan. At yan po ang pag-uusapan natin hanggang mamaya. So, pwede pala na kung bakit maraming mananampalataya sa ngayon ang hindi po nagbe-benefit sa mabuting hatid sa atin ng Ebanghelyo because maaring naririnig lang nila pero hindi po nila talaga pinapakinggan. So kapag dumarating po ang mga problema, marahil ay narinig nila ang gospel pero hindi po nila intentional na talaga pinakinggan, ang nakakalungkot po dito ay doon na. Kapag dumarating na po ang mga problema sa buhay, kaagad-agad sila naapektuhan ng mga ito dahil wala po sila mga pangakong kunan. Wala eh. Wala silang napakinggan. Ngayon, ang ginagawa na lamang po nila ay mas pinili na lang nilang lumayo sa mga kapatiran. Well, ito po yung lagi ko sinasabi sa aming mga churchmates. Kapag kayo po may problema, wag na wag kayong lalayo sa inyong mga kapatiran. Kasi sila po ang ginagamit din ng Diyos para marinig niyo yung kanilang mga tinig mula po sa Panginoon. Ngayon, marami po mga kapatiran ngayon, mas minabuti nilang lumayo na lang sa kanilang mga kapatiran at magkulong na lang sa kanilang mga kwarto at suluhin at paulit-ulit po nilang sariwain ang sakit ng kanilang mga nararamdaman. Alam niyo po yung ganitong mga pamamaraan o sistema ay napakaganda pong sangkap para kayo po ay bumagsak at mawasak. Yung bang tipong pag may problema na since nakakalungkot, hindi masyado nakakapakinig ng salita ng Diyos ay lumalayo sa mga mananampalataya, lumalayo sa kapatiran. At mas pinili na lang pong magkulong sa kwarto at mag-isa at suluhin po. At patuloy po niyang sariwain ang sakit ng kanyang nararamdaman. Hindi po ito mainam, hindi po ito madusog para sa atin. Alam niyo yung mga ganitong sistema, gaya po ng sinabi ko kanina, isa po napakagandang sangkap para kayo po ay bumagsak at mawasak. So paano po natin dapat kinakaharap yung mga bagay na ito? Ito po yung question na maganda nating harapin. Paano natin mararanasan ang pangakong hatid sa atin ng Ebanghelyo? Para hindi na po tayo humantong sa, patuloy po tayong bumagsak at kainin na lang po ng depresyon. Di po ba? Well, ang sagot po dito ay ilaan lamang po natin talaga ating mga tainga sa pakikinig ng salita ng Diyos. Patuloy na pakikinig dahil ito po ang pinasimpleng sistema ng Diyos para sa atin. Hindi po ba? Available na po. Ibig sabihin, nandyan na, papakinggan na lamang po natin. Yung kumbaga, intentional po natin bibigyan ng panahon at pagkakataon. At pinasimple na nga po ng Diyos ang lahat para sa atin. I'm so sure kayo po ay pamilyar sa isang tagpo sa Biblia kung saan ay nais ko pong ibahagi din po sa inyo ang kwentong ito. Para po sa mga kaibigan natin, hindi natin nakasama ito nakalipas na week sa atin pong online Bible study, ay nais ko pong ibigay sa inyo isang napakagandang tagpo sa buhay nila Maria at saka ni Martha. Well, mabilisan lamang po ito. Nang dumalo po ang Panginoong Jesus sa kanilang tahanan, ay meron po tayong matututuhan na kapahayagan po mula sa magkapatid na ito. Now, sino po sa kanilang dalawa, ayon po sa inyong obserbasyon, at alam kong bilang mananampalataya, alam niyo na po yung kwentong ito sa Biblia found in Luke chapter 10. So, sa pagitan po ni Maria at saka ni Martha, sino po ang higit na tensyonada sa magkapatid na ito? Of course, ang sagot po ay si Martha. Dahil mismo po ang Panginoon, napansin din po niya ito. Actually, kapansin-pansin naman talaga. Dahil pagdating po ng Panginoong Jesus sa kanilang tahanan, ay kakaiba po ang mga ginawa ng magkapatid na ito. Si Martha po ay abala. Well, sa pananaw po ng mga tao, dapat naman yung ginawa talaga ni Martha. Napakainit na kanyang pagtanggap sa Panginoon. Kaya lang, dahil po sa sobrang abala po siya with so many things, sabi po ni Jesus, dumating sa punto na medyo na bad trip po siya sa kanyang kapatid. At dahil po sa sobra niyang medyo hindi maganda yung dating sa kanya ng mga pangyayari, ay sabi niya sa Panginoon, inutusan niya pa po ang ating Panginoon na pagsabihan daw po ang kanyang kapatid. At nadami pa ang ating Panginoong Jesus. Now, talagang napansin po ng Panginoong Jesus sa kanya na sobrang tensyonada itong si Martha. At sa katunayan, sabi po ng Panginoon in Luke chapter 10 verse 41, and Jesus answered and said to her, kasi bakit po sumagot ng Panginoon? Dahil sabi ni Martha, pagsabihan niyo nga po yung kapatid ko, ako pa pagod na pagod, ito walang ginagawa. And Jesus said to Martha, answered and said to her, Martha, Martha, you are worried and troubled about many things. So bakit po kayo sobrang tensyonada si Martha? Sabi po mismo ni Jesus, because you are so worried and troubled about many things. Marami po mananampalataya ang sobra pong abala with so many things. Di ba? Lalo sa panahon po natin sa ngayon. Tila sasabihin ng ibang tao, hindi po kasi ako
makapag-Bible study, pasensya na po dahil ang dami kong gawain sa bahay. Alam ko, naiintindihan naman ng Panginoon to. Usually, ito po yung sinasabi natin. Talaga naman po, kulang po yung katawan ko. Hindi ko na ho mailalagay pa yung oras na yan para mag-Bible study at makinig ng salita ng Diyos. Nakakalungkot minsan, no? Ganito rin po si Martha, sabi ni Jesus sa kanya, Martha, Martha, you are so worried and troubled about many things. Now, ano naman po yung sikreto ni Maria? Naku, maganda. Ako mas gusto ko si Maria. Bakit po kaya chillax lang siya? Relax na relax, chill na chill lang siya. Well, nung dumating po si Jesus, ang una pong ginawa ni Maria, very expectant po si Jesus. Si Maria kay Jesus. Ang ginawa po niya, siya po ay naupo sa paanan ng ating Panginoon. Well, naupo, it's a picture of rest. Mamahinga. Now, siya po ay talaga namang nakatunganga, nakatingin lamang sa Panginoon, very expectant, nakakain at makikinig at patuloy na makikinig ng salita ng ating Panginoon. Now, Luke chapter 10 verse 42 tells us, "But one thing is needed, and Mary has chosen that good part which will not be taken away from her." Now, question, what was that one thing na talagang pinili po ni Maria na sadyang hindi po aalisin sa kanya? Well, Luke chapter 10 verse 39b, gaya po ng sinabi ko sa inyo kanina, who also sat at Jesus' feet and heard His word. So ito po yung meron si Maria na wala po si Martha. Nung dumating po si Jesus, talaga namang naupo po sa paanan ng Panginoong Jesus itong si Maria. It's a picture of rest. Umupo siya and then expectant. Dahil alam po niya, kakain siya, makikinig siya ng nananaga ng mensahe ng salita ng Panginoong Hesukristo. And siya po yung chillax na chillax. Isa naman po si Martha, tensyonada. Now, tingnan niyo po dito sa kwentong ito. Si Martha, tensyonada. Why? Because, sabi ni Jesus, you are so worried and troubled about many things. Pero si Maria, ginawa lang po niya, this one thing. Isipin niyo, ang nire-require lang po ng Panginoon, one thing. Simple po yung nire-require ng Panginoon, mupo ka lang sa paanan ko. Mamahinga ka at makinig ka lang sa akin. Kasi po yung posture na nakaupo, di ba? Bakit po? I believe that's just one thing. Pag kayo po yung naupo, ibig sabihin, intentional na kayo po yung makikinig. Kasi mahirap naman talaga nakikinig na meron kang ginagawa eh. Kaya po talaga, alam niyo, para po maiwasan ang tensyon sa buhay nito, gaya po ni Maria, maupo po tayo. Ano po ibig sabihin ng pag-upo? Ibig sabihin, intentional na makikinig po tayo ng salita na ating Panginoong Hesukristo. So the Bible tells us that Mary seated herself at the Lord's feet and was continually listening to Jesus' teaching. So ito po yung one thing na hindi po o nawala po si Martha. So every time we listen to the Word of God, dapat intentional. Upo po tayo because it's a picture of rest. Hindi po papasok sa inyo yung revelation kapag kayo po ay maraming ginagawa. Nasubukan ko na po yun eh. Hindi talaga. Find time. You pray to God. Lord, bigyan mo ako ng panahon. Ang dami po, pare-presta po tayo merong 24/7. Hindi pwede yung iba ay kulang sa oras. Yung iba punong-puno ng oras, hindi po. Alam niyo po, marahil nung sasabihin niyo rin po sa akin, Pastor, medyo marami po kasi ako talagang ginagawa. Kaya hindi po ako makapagbigay po ng panahon para mag-aral at makinig at makapag-Bible study. Sorry po. Pakaraniwan, ito po yung naririnig ko sa ibang mga kapatiran or ibang mga kaibigan na sinasabi ko at lumalapit po sila sa akin. Pastor, bakit po kaya hindi pa nag-manifest po sa buhay ko yung mga breakthroughs na panalangin ko, yung mga pagpapala na hatid na sa akin ng Panginoon na sinasabi nyo, ibinigay na po sa akin. At nagko-quote pa sila ng verse in Ephesians chapter 1, verse 3. Of course, sabi ko, binigay na talaga ng Diyos ito sa inyo. Pero Pastor, bakit hindi nag-manifest? And then I would tell them the answer and then they would tell me, Pastor, medyo marami po talaga ako kasing ginagawa kaya hindi ko po mabigyan ng panahon at pagkakataon na mag-Bible study. So, sorry po talaga. Sabi ko sa kanila, actually, no need to feel sorry for me. Kasi sabi ko sa kanila, kapatid, hindi naman po talaga ako ang lugi dito. Kayo po. Hindi talaga ako. To be honest nag-i-enjoy po ako Ito po yung sinasabi ko sa ating mga kaibigan. Nag-i-enjoy po ako sa ginagawa ko na pagbabahagi ng salita ng Diyos. Really. Kaya nga po nung may nag-offer po sa akin na pastora na ako po ay tawagin. I believe ito po ay tinig ng Panginoon at ako po ay tinatawag na magpastor. Talagang hindi po ako nag-atubili. Sabi ko, sige po, gustong-gusto ko magpastor because really I love what I'm doing. Nag-i-enjoy po ako. Ang sarap po talaga
na pag-aralan, upuan, at intentional pong pakinggan ang salita ng ating Panginoong Hesukristo. Ang bihado po dito talaga kayo, hindi po talaga ako. So, pangkaraniwang sinasabi lang, Pastor, sorry po talaga. No need to feel sorry for me. Kapatid, kayo po ang lugi po dito. Kayo po ay napapagnakawan ng kalaban, ng mayamang nga kapahayagan po ng salita ng Diyos. Ngayon, ginagawa na po madali ng Diyos para sa atin ang lahat ng bagay. Isipin niyo po, uupo na lamang po tayo at makikinig. Hindi po ba? Napakaganda pong sistema po ng Panginoon. Now, if we don't make use of it, we are allowing ourselves to be robbed by the devil himself. Kung tayo po hindi po talagang, kumbaga parang ganito hindi natin binibigyan ng sagot talaga. Bakit gano'n? Yung tanong nila pangkaraniwan, ba't hindi nag-manifest po sa akin ang biyaya ng Diyos? Well, sabi ko, dapat kung talagang seryoso ka at gusto mo malaman ng sagot, magkaroon kayo ng pagkakataon na talagang upuan, pag-aralan at makinig, mag-Bible study po. Samahan niyo po ako. Iniimbitahan ko po sila sa solution. At kung kayo po ay nararanasan niyo po yung ganitong problema, well, kapatid, it's not yet late. Magdesisyon po kayo. Kinakailangan po talagang umupo. Kagaya ni Maria, siya po ay naupo. Bakit? Hindi po pwedeng tayo po ay nagtatrabaho sa bahay habang natuturo si Jesus. Malabo po yun. Sinubukan po ni Marta yun. Humantong po yun sa kanyang pagiging bad trip. So, hindi talaga pwede. You have to find time. You ask the Lord for time. Kasi lahat po tayo may 24/7. Amen. So, ako po sinasabi ko sa iba, kasi pag hindi niyo po ito binigyan talaga ng panahon, kayo po yung pinagnanakawan ng dyablo sa mayaman at nananaga ng kapahayagan ng salita ng Diyos. So, but it's never too late, kapatid. This is good news. It's never too late. Why not ask God ng isang napakagandang panalangin? Sabihin mo sa Panginoon, Lord, give me time. Kasi pare-pares naman pala kami, may 24 hours. Yes, it's true. Kung meron po akong 24 hours, meron din po kayong 24 hours. Pare-parehas po tayo. Why not ask God to give you an understanding or hearing heart? Gaya po ng isang napakagandang panalangin po ni Haring Solomon. Sabi po niya dito in 1 Kings chapter 3 verses 9 to 13. Let me read this to you. Itong mga talatang ito. Therefore, give to your servant an understanding heart or hearing heart to judge your people, that I may discern between good and evil. For who is able to judge this great people of yours? Verse 10, the speech pleased the Lord that Solomon had asked this thing. So every time we ask the Lord for an understanding or hearing heart, God is pleased. Natutuwa po ang Diyos. So ibig sabihin, kahit po ang katotohanan, parang feeling mo, very much occupied po kayo ng so many things in life. Pero Lord, itong prayer mo, Lord, give me an understanding heart or hearing heart. Ito po yung nagbibigay po ng kaluguran sa Diyos. Hindi ba? Nakakatuwa, ano? Hindi po siya kagaya ng ibang tao na talaga namang nauuta. Pero ang Diyos, ibang klase ang Diyos. He loves it when we ask from Him. Verse 11, then God said to Solomon, because you have asked this thing and have not asked long life for yourself, nor have asked riches for yourself, nor have asked the life for your enemies, but have asked for yourself understanding to discern justice. Verse 12, behold, sabi ng Diyos, I have done according to your words. See, I have given you a wise and understanding heart, so that there has not been anyone like you before, nor shall any like you arise after you. And I have also, take note of this, given you what you have not asked. Ano po yung ibinigay sa kanya ng Diyos na hindi po niya hiningi? Both riches and honor, so that there shall not be anyone like you among the kings all your days. So have you noticed, mga kapatid? Isa-isayin po natin. Number 1, whenever you ask from God, understanding or hearing heart, He loves it. He is pleased. Kagaya po kay Solomon, sabi po nung binasa natin kanina, ikinalulugod po ito ng Diyos. Ikalawa, kapag yung pong hinihingi natin, bagaman hindi natin hinihingi gaya ni Solomon, na manalo siya sa kaaway niya, or long life, or whatever, hinihigitan po ng Diyos yung mga hinihingi natin sa Kanya. Ibinibigay sa iyo, sasamahan pa niya ng wise heart, na may kasama pang riches and honor. Wow! This is really awesome. Diba? So, mga kapatid, this is good news. Wala kang oras, you ask the Lord, Lord, give me time. Give me itong passion. Give me itong uhaw, itong gutom na aking kaluluwa. Kasi po sa kaluluwa natin, ito po ang kailangan ng feeding. Ito po ang kailangan magkaroon ng renewing of the mind. Kasi po revival, wala na pong problema sa inyong spirito. Revive na po kayo. Huwag na po kayo mag-ask ng revival. Renewal po ang kinakailangan natin. Renewal of the soul. Diba? Sabi Romans 12 verse 2,
Do not be conformed to this world, but be transformed. How? By the renewing of the mind. And this happens every time we have Bible studies o kaya po yung ating pananambahan every Sunday, that we may prove what is that good, acceptable, and the perfect will of God. Amen. So, dito po, ang sagot talaga, you ask the Lord. Gusto-gusto po ng Panginoon yun at hihigitan pa po niya ang sagot sa atin. Meron pang riches, meron pang honor. Amen. So ano pong hihingi natin? Understanding or hearing heart. Example, Lord, give me time. Give me the passion. Give me the gutom, the uhaw. At gusto ko pong mag-aral ng salita ng Diyos. Pero Panginoon, be honest with Him. Inaantok po ako pag nagbabasa ako ng Bible. Medyo tinatamad ako makinig ng Bible sa Bible study. Give me, Panginoon, yung uhaw, yung gutom. Bahala na po ang banal na Espiritu. Amen. Manampalataya po kayo. Amen. Now, meron po mga nagtatanong sa akin, why some Christians does not benefit from the gospel? Bakit po marami mananampalataya pa rin? Sinagot na po natin. Marahil nga po, wala silang desire to learn or to be part of a Bible study. Ikalawa, kasi nga po, let me ask you this question. Are you wondering why you are not getting? Yung getting po dito is present continuous tense. Your blessings, your breakthroughs, your healings, miracles, and deliverance. Bakit po hindi nyo nakakamit? Well, this is the answer. I submit to you that you might not have been hearing the word of Christ. Yung pong hearing and hearing dito is still continuous, present continuous tense. So, ibig sabihin, patuloy pala. Not just one-time hearing. Kasi po minsan ito ang problema ng mga nasa biyaya. Napakinggan ko na, alam ko ng biyaya. Akala po nila, one-time listening lang po yun. No, hindi po lalaguan yung pananampalataya. Amen. Kung pakiramdam mo kulang o wala kang pananampalataya, ito po ang gauge po natin. Kung kayo po ay mabilisan po kayong tinatamaan ng takot, ng pangamba, o kaya po ay hindi po nyo nakakamit yung mga pinapanalangin, at para bang hindi nyo nauunawaan talaga, alam niyo po, ang importante po dito, you ask the Lord for yung passion. And then, mamili po kayo. Maraming pagpipilian sa Facebook, sa YouTube, pero you ask the Lord, Lord, bigyan mo sa akin yung tamang mensahe. Paano natin malalaman kung gospel po yung pinapakinggan? You must listen to the message that lifts up Jesus and His finished work on the cross. Dapat yun lamang po pinapakinggan natin. It's not about the message of ourselves. Hindi po dapat nakafocus sa ating mga sarili yung mensahe. Kasi pag ganun po yung mensahe, usually ito po ay motivational or inspirational talks lang po ito. Pag ang nakasentro po kay Jesus at sa kanyang mga kamanghamanghang tinapos sa krus ng Kalbaryo, this is the gospel. Romans chapter 10 verse 17, and the more po pinapakinggan natin ang mga kamanghamanghang ginawa po ng ating Panginoon sa krus, yung mensaheng tumutukoy lamang sa Kanya, sabi po ng talata, so then faith comes from hearing, and hearing through the word of Christ. Now yung hearing and hearing through the word of Christ dito, yung hearing and hearing, pakikinig at pakikinig, it's a present continuous tense. Ibig sabihin, patuloy po itong event na nagaganap. Amen. So make no mistake thinking that because you have heard the grace of God, you have heard itong, sabi nila, grace message. Well, actually, the grace is not the message, it's the gospel. Ang alam po na iba, alam ko na yan. Alam ko na lahat yan. Hindi na po sila nakikinig, hindi po. Be reminded that it is not enough that you have heard it once. Hindi po sasapat talaga yon. Kailangan po ng patuloy ang pakikinig ng salita ng Panginoong Jesus. Nang sa gayon ay patuloy pong managana po ang ating pananampalataya. At mapapansin niyo po na magiging habitual na po ito eh. Para bang, kung kayo po'y kasama namin sa ating Bible study, kapag hindi po kayo makakapag-Bible study every week, hindi namin kinakasama every Tuesdays and Wednesdays, ano yan eh, parang, alimbawa, pagbigyan nyo lang yung sarili nyo ng mga 21 times, magiging habit na po ito. Mararamdaman nyo parang, bandali kulang yung buhay ko, wala akong Bible study. Hanapin nyo na po ito. So simulan nyo lang po sa simula, talagang bigyan nyo ng panahon at pagkakataon, and then you ask the Lord, Lord, give me yung passion, yung gutom, yung uhaw, at gusto ko pong makinig talaga at maging part ng isang Bible study, kahit po online. Kasi yun lamang po available natin sa ngayon, di ba? Safe pa kayo, nasa bahay, nasa cellphone lang, magsasama-sama po tayo. Once again kung kayo po'y wala pang Bible study na sinasamahan, every Tuesdays and Wednesdays, samahan niyo po kami via Facebook Live at 7:30 in the evening. Amen. So take note, sabi po ng talatang binasa natin kanina, faith comes by hearing and hearing by the word of Christ. So I submit to you
that fear also comes by not hearing and hearing by the word of Christ. So kung kayo po hindi nakikinig ng salita ng ating Panginoon Hesukristo, ano po yung mapapagyaman po sa inyo at kusang darating? Takot at pangamba. Now, gawin po natin itong gauge or basihan. Kapag kayo po sa inyong buhay ay palagian po kayong natatakot, nangangamba, nalulungkot, ano po kaya ang dahilan? I submit to you. Gaya po ng sinasabi in Romans 10:17. Pwede na natin diretsahin po ito. Hindi po kayo babad sa salita o mabuting balita ng Panginoong Jesus, ng ating Panginoong Hesukristo. Kayo po ay babad sa balita ng mundong ito. Now you have a choice. Gaya po ng sinasabi ko lagi sa ating programa. You have a choice. Kung gusto mo mabuhay na punong-puno ng kalungkutan, takot at pangamba, magbabad po kayo sa balita ng mundong ito. Pwede po iyon. Matatakot po kayo talaga. Pero kung gusto mong kayo po ay nananagana sa biyaya at kapayapaan, pakinggan po natin ang kamangha-manghang mensahe na mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Of course, hindi ko po inaalis na kayo po ay huwag manood ng balita o makinig ng balita. Pero mas mainam po, dapat naman talaga maalam tayo sa balita sa ating paligid. Pero mas lamang po tayo, gawin po nating babad ang ating tainga, ang ating puso't isipan sa nananaga na kapahayagan ng salita na ating Panginoon. Amen. Importante po ito. Now, gusto ko po ipabadid sa inyo how the enemy operates. Paano po kaya kumikilos ang kalaban? At para maging strategic din po tayo para hindi na po natin maranasan itong buhay na punong-puno ng kalungkutan, ng takot at pangamba. So, gusto po ba ninyo malaman kung paano po kumikilos ang kalaban sa panahong tayo po ay nagba-Bible study? Gaya po sa ngayon. Paano po kumikilos ang kalaban sa isang mananampalataya para hindi po makamit na mananampalataya yung kasukdul-sukdulan na plano ng Diyos para sa Kanya. Gamitin ko na po yung word na yun, kasi talagang gusto po i-maximize ng Diyos ang kanyang salita sa bawat isa po sa atin. Kasi ang tao, pangkaraniwan, kapag ang tao po ay nakakatanggap ng mga balita, masamang balita, malit na balita, ang propensity ng tao, yung mga maliliit, kaya po niya i-maximize. Pinapalaki niya. Ngayon, ito po ay nagdudulot sa kanya ng problema, ng takot at pangamba. Pero kapag tayo naman po nakakarinig ng salita ng Diyos, napakalaki. Ngayon, ang tindi ng mga tao, ito po yung propensity ng mga tao, minimize niya po iyon. Paano? Hindi na lang niya pinapansin. Pero yung mga balita na talaga namang minsan ito po ay unofficial fake news. Pag tinanggap po ng isang tao via social media or sa television man lang, maliit na balita, hindi mapapanghawakan nga minsan na ang COVID-19 daw po ay talaga namang tindi ng karamdaman ito. Ito pong maliit na balitang ito, pwedeng maliit na balita, pwede pong i-maximize o palakihin po ng tao. Pero yung mabuting balita po ng Ebanghelyo, dumarating sa kanila, hindi masyado binibigyan ng pansin yung malaking balita, ang galing ng tao, minimize po niya ito. Tuloy, hindi na po binibigyan ng pansin. So mga kapatid, gusto niyo po ba na malaman kung paano po kumilos ang dyablo kapag tayo po nakikinig at sa panahon po na tayo po nagba-Bible study? So matuto po tayo sa parable of the sower, kung ano po yung mga nangyayari kapag ang isang tao po ay nakakapakinig ng salita ng Diyos. In Mark chapter 4, verses 14 until 15, ito pong sinasabi, the sower sows the word, and these are the ones by the wayside where the word is sown. When they hear, Satan comes immediately and takes away the word that was sown in their hearts. Now, have you noticed the word immediately? Satan comes immediately. Kapag daw po nilagay na po yung word sa atin, talagang nandun po kaagad ang kalaban. Immediately, tinatanggal niya po ito sa isang mananampalataya, yung mayamang salita ng ating Panginoon. Question, paano po niya agad-agad tinatanggal po yung salitang na napapakinggan natin every time we have Bible study o pananambahan po sa church? Kapag binibigyan po natin ng pagkakataon na pagdudahan po yung kanyang salita. Halimbawa, sinasabi po nung salita ng Diyos that you are healed, pero nagdududa ka. May nararamdaman pa ako Imposible yan. Diba, sabi po sa atin ng Biblia, we walk by faith, not by sight, not by feelings. So kapag binigyan po natin ng pagkakataon na pagdudahan ng kanyang salita, bagaman sabi ng salita ng Diyos, you are the healed of God. Instead of claiming it, papakaramdaman natin yung sarili natin. Meron pa Hindi, Lord Malabo Once again, sabi ng 2 Corinthians 5 verse 7, for we, believers, walk by faith, not by sight. Hindi ko nararamdaman Kapatid, hindi po by feelings, by faith. Wala akong nakikitang manifestations Not by sight, by faith.
See? So ito po agad-agad tinatanggal po ng kalaban yung salita na itinatanim sa atin sa ating pong pakikinig ng salita ng Diyos. Di po ba? So bilang isang mananampalataya, ano po yung dapat nating isaalang-alang? Ano po yung dapat nating isagawa? At dapat po maging, dapat nakatuon po yung isipan natin. Na talagang bibigyan po natin ng tuon po ito. So every time po na may duda na pumapasok sa inyong isipan, huwag po nating bilhin. Huwag natin bigyan po ng pansin yung, alam niyo po ang kalaban, si Satanas, he is the father of lies. Siya po ang ama ng mga kuto. Siya po ang ama ng kasinungalingan. Ngayon, ano po yung kapangyarihan niya? Of course, kapag binili mo ang kanyang kasinungalingan, nagtatagumpay po siya. Pero once again, we believers walk by faith, not by sight, not by feelings. Amen. So kapag sinabi ng Diyos, paniwalaan po natin. Amen. So, busugin po natin ating mga isipan at puso ng mga mensahe patungkol kay Kristo at sa mga tinapos siyang gawa sa krus ng Kalbaryo. Well, cliche na po ito sa karamihan eh. Naririnig na natin ito eh. So, ang question natin, Pastor, anong gagawin ko? Give me yung talagang perfect or practical na sagot. So, gawin po natin ganito. Gawin natin makatotohanan. Akinin po natin ang mga pangako sa iyo ng Diyos. Now, I suggest, ito po yung pinakasimple lang. Puntahan niyo po ang inyong mga Biblia. Kung wala po kayong Bible, bili kayo. Kung wala kayong pambili, I believe meron kayong cellphone. Meron namang app ang Bible, di ba? So, kuha kayo ng app sa inyong Bible. And then, lalo tigit sa panahon natin sa ngayon, may pandemya. Open your Bibles to Psalm chapter 91, verses 7 until 10. Basahin po natin ha. Now, ang maganda po dito, every time you read the Bible, dapat may boses. Talagang nire-recite po natin. Bakit po natin nire-recite? Kami po dito sa bahay, kapag nagbabasa kami ng Bible, as much as possible, sabi ko sa aking pamilya, may tunog. Kasi, di ba, dapat napapakinggan ng tenga. So then, faith comes by hearing, and hearing by the word of Christos. So every time we read the Bible, mas maganda. Kung pwede, malakas. Kung kailang sa bahay niyo, sabihin niyo na malakas. So basahin po natin ng sabay-sabay. Psalm chapter 91, verses 7 until 10 in NKJV. Kung meron po kayong Biblia, sabayan niyo po ako ng malakas para pumasok po sa ating tainga. And then faith will come by hearing, and hearing by the word of Christ. So 1, 2, 3. Sabay-sabay po tayo. Let's start with verse 7. 1,000 may fall at your side, and 10,000 at your right hand, but it shall not come near you. Yung pong it dito, palitan mo ng COVID-19. But COVID-19 shall not come near you. Verse 8, only with your eyes shall you look and see the reward of the wicked. And verse 9, because you have made the Lord, who is my refuge, even the Most High, your dwelling place. Now take note of this awesome promise. No evil shall befall you, nor shall any plague come near your dwelling. Yung dwelling po dito is your family. So, ibig sabihin, sinasabi po ng talata, totoo, nararanasan po yung plague sa mundo. Pero, pangako po niya, wala po makakalapit sa mga nagtitiwala sa Kanya. Sa mga kinikilala po ang Diyos na kanilang sandigan at kublihan. Ikaw yun at saka ako yun. Amen. Isa pa pong verse napakamaganda. 1 John chapter 3, verse 9. Ito pong talata ito, nung one time na may nagbahagi po sa akin, talaga namang sobrang makapangyarihan po ng talatang ito. So basahin po natin, whoever has been born of God, or whoever has been born again, yun po ibig sabihin ng talata, does not sin. For his seed, for God's seed, remains in him, in us. Yung pong his seed kasi dito is the seed of God. And he, the person, tayo po, and we cannot sin because he has been born of God, or born again. Now, take note of this word sin in this passage, seed, in this passage. Basahin ko po muli whoever has been born of God does not sin. For God's seed remains in him. Yung pong seed dito, in Greek, it's sperma. Sperm. So ano po yung ibig sabihin ng sperma? Life. Hindi po ba? Ito po yung revelation ko dito sa inyo. Yung pong mag-asawa, babae at lalaki, kapag sila po yung nagtalik, napupunta po sa babae yung sperma ng lalaki. At dahil po dito, nagkakaroon po ng buhay sa kanyang sinapupunan yung sperma ng lalaki at nagtatagpo po kasama ng egg ng babae. Now, ano po ibig sabihin nito? Meron pong buhay sa kanyang katawan. Ganon din po ang nangyayari sa ating mga mananampalataya. The moment you receive Christ as your Lord and Savior, yun pong seed ng Diyos, yung kanyang sperma, ay nasa sa ating espiritu. Ngayon, the more po nating pinapalaki ang katotohanan ito po ay magmamanifest sa inyong kaluluwa.
at magkakaroon po ng manifestation din sa inyong katawan. So, ibig sabihin, believing na nasa iyo ang buhay ng Diyos. Talaga namang dumadaloy mula sa iyong espiritu hanggang sa iyong kaluluwa patungo sa iyong katawan. Ibig sabihin, wala pong kapangyarihan ang anumang karamdaman. Well, this is a revelation. Nung nakita ko po ito, na binigay sa akin ng Diyos, sabi ko, Lord, this is really powerful. Ibig sabihin, ang esperma, ang buhay ng Diyos, ang nananahan at mananahan sa iyo. Now, tell me, ano pang kapangyarihan ng kalaban para magtagumpay laban sa iyo? Wala na, di po ba? Now, of course, believing this truth, this revelation, hindi mo naman, i-challenge ang buong paligid na naniniwala ka na walang kapangyarihan sa akin ng COVID-19 ngayon. Pag may mga taong nagbabahingan na nakabuka yung bibig mo, hindi mo gagawin yun. Kasi nga po, bilang mananampalataya, bilang nasa atin pong esperma ng Diyos, lalo tigit natin pinag-iingatan kung anong meron po tayo. Let me give you an illustration. Tayo po ay nag-exercise, di ba, every morning. Para po ba maging malusog? Hindi po. Kaya ka nag-exercise, ito po yung manifestation dahil naniniwala ka na ikaw ay malusog na. Amen. Yun po ang kaibahan sa biyaya. Hindi po natin ginagawa isang bagay para makamit ang isang mabuting bagay. Hindi po. Kaya natin ginagawa isang mabuting bagay dahil ito po ay manifestation na tinataglay na po natin yung mabuting bagay na ito. We exercise not to be healthy but because we are already healthy. Kumakain po tayo ng masustansyang pagkain, hindi para maging malusog. Malusog ka na, kaya nga kinakain mo yung mga malulusog na pagkain. Tayo po, sumusunod tayo sa protocol ng gobyerno. Nagpe-face mask, nagpe-face shield. Hindi para, ipagyabang po na tayo po ay walang kapangyarihan ng kalaban sa atin. Dahil naniniwala po tayo, ito po ay manifestation na dumadaloy mula sa iyong espiritu, ang esperma ng Diyos naninirahan at mananatili sa iyong kaluluwa at ito po yung maipapahayag sa iyong katawan. Kaya naman nakikita po ng mga tao na walang kapangyarihan ng laban sa iyo. Amen. Even po ang karamdaman. Amen. Actually, kapag tayo po nagsusot ng ating mga face shield at saka face mask, wala namang nawawala, di ba? Wala namang mawawala. Bakit hindi kayo susunod? Sa katunayan, marami pang naidadagdag. Nadadagdag ka ng face shield at saka face mask. So, bilang mananampalataya, sumusunod po tayo sa panuntunan ng gobyerno. Believing na tayo po ipinalusog. Why? Because yung seed ng Diyos, yung esperma ng Diyos ay nasa sa iyo, mananahan at nananahan magpakailanman. Amen. So the more po na nagkakaroon tayo ng revelation about this, paano po natin nakakamit po ito sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos via pwedeng Bible study or sa pananambahan kagaya po ng ginagawa natin sa ngayon. So, this goes to show na talaga naman pong napakamakapangyarihan ng mga salitang ito. Now, ito po yung ayaw pong napapakinggan ng dyablo. Kaya po immediately tinatanggal po ito, inaalis. Pamamaraan po niya na bibigyan niya kayo ng mga pagdududa. No, ibig sabihin, alam po ng dyablo na makapangyarihan ng salita ng Diyos. Kaya po, agad-agad, ito po ay pilit niyang tatanggalin sa inyo. Bibigyan niya kayo ng mga pagdududa. Kasi ayaw po niyang mag-ugat ang salita ng Diyos sa atin. Kasi pag ito po ay umagat na sa ating kaluluwa, magkakaroon po ito ng kapahayagan sa ating katawan. Yun po yung iniiwasan ng dyablo. Kaya nga po minsan, o kadalasan, kapag may Bible study, pansin niyo, ginugulo kayo ng kalaban, pinapaantok kayo, or tinatamad kayo, or ito yung time na gusto niyo marami kayong ginagawa para makaiwas sa Bible study, pero maging mautak din po kayo. Gaya, kung mautak ang dyablo, tapatan niyo siya. Hindi ako dapat antukin. Intentional, magba-Bible study ako, amen. Para mag-ugat po yung mga salitang pinapakinggan po ninyo. Hindi yung tipong, 3 taon na po kayo sa biyaya, John 3:16 pa lang po yung Bible verse na alam natin. Hindi po, umuunlad po tayo. Amen? Amen. So, sa pagtatapos, mga kapatid. So, Satan knew how powerful God's word is. Once they take root, yun po yung iniiwasan niya. As long as the word does not take root, okay sa kanya. Ngayon, kapag ang tao po hindi naugatan ng salita ng Diyos, ito po ang mangyayari sa kanya. Mark chapter 4, verse 17b. When tribulation or persecution arises for the word's sake, immediately they stumble. Kaya po marami mananampalataya, mabilis po silang bumibitaw, bumabagsak. Kasi hindi po umugat yung salita ng Diyos sa kanila. Pero, mga kapatid, ano po ang susi dito? Dapat hindi po kayo passive listener. Dapat active listener po tayo. Pag may Bible study, gayahin po natin si Maria. Upo, it's a posture of rest. Intentional po tayong makinig. Nang sa gayon, umugat po sa atin ang salita ng Diyos. Amen. At kapag nangyari po ito, mga kapatid, hindi po ba napakaganda pong patutuo? Mararanasan po natin sa ating mga buhay-buhay na
yung manifestation po ng katotohanan, yung breakthrough ng buhay sa buhay natin, yung healing sa ating buhay, yung provision po ng Panginoon sa atin, mararanasan po natin in 30-fold, in 60-fold, and 100-fold. So atin pong solution bilang pagtatapos, ito po, balikan natin yung ating katanungan kanina. May kinalaman ba ang ating pakikinig sa paglago ng ating pananalig? Of course. Patunayan po natin. So dapat talaga maging active listener po tayo. You ask the Lord. Kung kayo po'y tinatamad, wala pong gana mag-Bible study, you ask the Lord, gaya po ng ginawa ni Haring Solomon. At ibibigay niya pa po sa inyo ang lahat, kahit po yung mga hindi nyo hinihingi, even the riches and the honor. At it pleases the Lord kapag tayo po'y humihingi sa Kanya ng mga bagay na ito. Lord, bigyan mo ako ng hunger, ng thirst for your word. Amen. Bigyan mo ako ng oras kasi sinasabi ng ibang mga tao, wala akong oras eh. Hindi po. Pare-parehas tayo may 24/7. Lalo to get na sa pandemya. Ang dami nating oras sa bahay. So, maging active listener po kayo. Huwag maging passive. Ibig sabihin, gayahin po natin si Maria na upo sa paanan ng Panginoong Jesus. Si Martha po kasi passive eh. Nandoon, nakikinig marahil sa kay Jesus pero ang utak niya sa kanyang paghahanda sa pagkain. Humantong po ito. Siya po ay naging tensyonada at naging abala. Humantong po sa pagiging bad trip. Kaya tuloy, nire-rebuke niya tuloy yung kanyang kapatid na damay pa ang ating Panginoon. Hindi po ito malusog bilang mananampalataya. So, kailangan po natin makinig. Ito po yung ating solution for today. Kinakailangan po makinig na mayamang salita ng ating Panginoon Hesukristo hanggang sa umugat na po ito sa ating isipan at sa ating puso. Ito po yung iniiwasan ng dyablo. Huwag umugat, pero ugatin niyo po ang salita ng Diyos. Ito po yung maganda pong pinag-uugat natin sa ating isipan at sa ating puso. At kapag nangyari na po ang mga ito, umuugat na. Ibig sabihin, meron na po matibay na pinanghahawakan po ang salita ng Diyos sa inyong mga buhay-buhay. Mararanasan po ninyo yung kapahayagan. Gaya po ng sinabi ko kanina, 30-fold, 60-fold, 100-fold. Hanggang sa makita po ninyo yung kapahayagan talaga. Wow, ito na yung breakthrough ko. Ito na yung kagalingan ko. Ito na yung provision. Ito na yung sagot sa aking panalangin. Mark chapter 4 verse 20 tells us, "But these are the ones sown on good ground. Those who hear the word, accept it, and bear fruit." See? You accept it and then bear fruit. Some 30-fold, some 60-fold, and some 100. Now, ano po ibig sabihin ng 30-fold, 60-fold, at saka 100-fold bilang pagtatapos? Halimbawa po, patuloy po kayo, active listening po ang ginagawa ninyo gaya ni Maria. Mararanasan po ninyo yung kapahayagan ng inyong mga breakthroughs, ng inyong healing. Ito po yung may 30% manifestation. Ibig sabihin, yung sakit po na nararamdaman ninyo, meron na lamang pong konting sakit, 70%. Yung 30% medyo nararanasan nyo po yung manifestation, medyo gumagaling na kayo. Pero may konti pang pain, 70%. So ano po yung lamang? Medyo lamang yung sakit, 70%, pero meron ng ease na 30%. Sa patuloy po kayong pakikinig, lalago po ito. Magkakaroon po ng 60-fold. Ano yung 60-fold? Yun pong 60, ito na yung manifestation ng inyong healing or provision sa inyong buhay. Meron na lang natitirang, sa healing kunwari, meron lang 40% na pain. So ano po yung lamang? Yung 60, di ba? And then tuloy lang po kayo, pakikinig ng salita ng Diyos. Intentional, mag-Bible study po tayo, and then eventually, maya-maya po 100%, wala na pong pain. Ito po ibig sabihin nun. So nakakamit po ito sa pamagitan po ng pakikinig ng salita ng ating Panginoong Hesukristo. Gaya ni Maria, umupo, ibig sabihin intentional talaga, na paglalagayan niya ng panahon ang mensahe ng salita ng Panginoon. Nang sa gayon, siya po ay lumago sa kanyang pananampalataya. Pananampalataya, pagkakilala sa kabutihan at sa tunay na tinitibok ng puso ng Diyos at sa mga tinapos na gawa na ating Panginoong Jesus doon sa krus. Amen. So maraming salamat po for joining me sa atin pong napakaganda at napakayamang kapahayagan sa atin. And by doing ito pong pinag-uusapan natin, this is fighting a good fight of faith. So ibig sabihin, hindi po yung pakikipaglaban direkta sa dyablo. Wala na pong kailangan pakikipaglaban. Talunan na po siya. Fighting a good fight of faith. Naniniwala po kayo na kinakailangan mong makinig, nananampalataya ka, na nakakamit mo ang breakthrough mo paunti-unti sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. At ang manifestation, once again, according to Mark chapter 4, verse 20,
Some are 30-fold, some are 60-fold, and eventually, papunta po yan sa 100. Amen. 100%. Praise the Lord. Amen. So, sa pagkakataon po ito ay nais ko po kayong imbitahan. Kung kayo po ay punong-puno ng pakikipaglaban sa buhay at marahil kayo po ay pagod na sa nararanasan nating pandemya sa ngayon. Kung kayo po ay wala pang relasyon sa anak ng Diyos, gaya po na aking patuloy na paalala, ito po ay likas na mararanasan po na isang tao na walang relasyon sa anak ng Diyos. Mapapagod po kayo talaga, mababalot po ang inyong puso ng lungkot at takot. Pero meron pong pamamaraan ng Diyos. Hindi pa po huli ang lahat. Matagal na po siya naghihintay at iniimbitahan po kayo at tanggapin ang kanyang paanyaya. Ano po yung paanyaya niya? Romans chapter 10 verse 9 tells us that if we confess with our mouth the Lord Jesus Christ and believe in our hearts that He was raised from the dead, you shall be saved. Sabi po ng Diyos, kung inyo pong kikilalanin at sasang-ayon sa Kanya na kinakailangan mong bigkasin ang iyong mga labi. At ibig sabihin, ito po'y pagsang-ayon na kailangan mo si Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. At kung kayo po'y maniniwala na siya po ay nabuhay mula sa mga patay, ikaw ay maliligtas. Kapatid, mahal na mahal po kayo ng Diyos. Naisan po niya, kahit po may pandemya, of course, hindi po galing sa Kanya ito. Gusto po niyang maranasan mo ang ganap na kaligtasan. Ibig sabihin, maranasan mo na kayo po, bagaman may problema, bagaman may pandemya, kayo po ay nasa itaas ng mga sirkumstansyang ito. Hindi po kayo kinakain ng mga sitwasyong ito. Kayo po ay nananagumpay. Paano po mangyayari yun? Kapag kayo po ay nasa mga kamay at tangan ng ating tagapagligtas. So ito po ay magaganap kung kayo po ay sasang-ayon at tayo po idadalangin at ito po yung panalangin ito ay tinatanggap mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. So alam ko pong siguro medyo mahirap po sa inyong manalangin at tagalakan ko po na samahan po kayo. Kung ano po yung aking mga bibigkasin, ito po ay riin nyo po na inyong sariling panalangin bilang pagkilala at pagtanggap sa Panginoon. Pwede po ba yun? So tayo po yung manalangin. Lahat po na aking mga bibigkasin ng mga salita ay sabihin nyo po ng malakas. Sabihin nyo po mga salitang ito. Panginoong Jesus, kinikilala ko po ang aking sarili na walang kakayahan, hiwalay po sa inyo. Kinikilala ko rin po na ako'y isang makasalanan. Kaya naman nangangailangan po ako ng isang tagapagligtas. Kaya naman sa mga oras pong ito, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Dahil naniniwala po ako at nananampalataya ako na lahat ng aking mga kasalanan ay pinatawad ng lahat doon sa krus ng Kalbaryo. Dulot na iyong pagpapakasakit, pagdurusa at ng iyong kamatayan. At maraming salamat po dahil kayo po'y nabuhay na maguli bilang patunay na ako'y pinaging matuwid na sa harapan ng Diyos Ama. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Ito po'y inaangking ko sa pangalan ng aking Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, kung kayo po'y sumabay sa ating panalangin, congratulations. At kagalahan ko po na kayo po ay kayo po'y nakasabay sa ating panalangin. At sa ating po mga kaibigan, sa mga oras po ito at kagaya po na ating paanyaya kanina, ay kunin na po natin ang ating mga tinapay at yung grape juice at isasagawa na po natin itong ating Holy Communion. In 1 Corinthians 11:30, yes, hawakan po natin ang ating mga tinapay. Ayon po sa talatang ito, sabi po ng talata, "For this reason, many are weak and sick among you and many sleep." Marami raw po sa mga kapatiran natin sa ngayon are weak, nanghihina, at hindi po tumatagal ay humihiga at agarang namamatay. Well, hindi po ito ang God's best for you. Ngayon, ano po yung dahilan for this reason? Isang dahilan, alamin po natin. Ang sagot po, it's found in verse 29. So mag-rewind po tayo. 1 Corinthians 11, verse 29. "For he who eats and drinks in an unworthy manner." Ano po ba yung unworthy manner? Ibig sabihin, hindi po natin kinikilala kung ano po yung kahulugan o simbolo ng tinapay na ito. Ito po ay dakilang simbolo ng katawan ng ating Panginoon Hesukristo. So sabi po muli ng talata, "For he who eats and drinks in an unworthy manner eats and drinks judgment to himself, not discerning the Lord's body." So, yung pong word dito na discerning in Greek, it's diakrino. Ibig sabihin, making a difference. Kung hindi po natin nakikita yung dahilan ng tinapay nito na marami po sa ating mananampalataya sa ngayon, hindi po nila nakikita. Ito po ay simbolo ng katawan ng ating Panginoon. Kung saan doon po sa krus ng Kalbaryo, inako po niya ang lahat ng ating sakit at karamdaman. Kahit po ang COVID-19 kasama po dito.
So every time we receive or we partake of this bread, ibig sabihin kilalanin po natin, this is worthy manner. Kinikilala po natin. Panginoon, naniniwala ka. Pray po tayo. Sabi mo, Panginoon, naniniwala po ako sa iyong katawan. Inako mo na ang lahat ng aking karamdaman. Banggitin niyo po yung iyong karamdaman. At ito po ay pinagdusahan mo na sa krus. Sabay-sabay po natin kainin. So that is worthy manner. Ibig sabihin kinikilala mo sa pamagitan ng pagkain ng tinapay na isinagawa po natin, lahat po na ating karamdaman, including COVID-19, inako na po ng ating Panginoon sa krus. And this time, hawakan po natin yung cup. It represents the blood of Jesus that was shed on the cross. Sabi po ng Matthew 26 verse 28, "For this is my blood of the new covenant, which is shed for many." Now, what is the reason? It's for the remission of sin. So every time we receive or partake of this cup, believing na lahat po na ating mga kasalanan have been forgiven, past, present, and future. Ito po ang ibig sabihin nito. So every time we receive the cup, pinagpapasalamat po natin sa Panginoon. Lord, thank you that I am completely forgiven. Sabay-sabay po natin inumin. And let's pray. Aming Diyos, maraming salamat po sa kapahayagan na aming isinagawa sa ngayon. Pagkilala, Panginoon, sa tinapay at sa dugo. Panginoon, salamat sa dakilang ginawa mo sa krus ng Kalbaryo kung saan na lahat ng aming karamdaman ay inako mo sa iyong katawan. Kaya naniniwala po kami na bawat kapatiran po namin nanunood sa mga oras pong ito, ang kanila pong mga karamdaman at sakit ay inangkin mo na. At Panginoon, sila po ay manampalataya na tinanggap na po nila ang kanilang kagalingan. Ito po ay lubusang kalusugan sa kanilang katawan. Ganyan din, Panginoon, ang grape juice kanina bilang napakadakilang pagsasalarawan o simbolo ng iyong dugo na nabubo sa krus ng Kalbaryo. Ito po ay bilang patunay at patutuo na lahat po ng aming mga kasalanan ay pinatawad mo na. Kaya naniniwala po kami, bilang mga pinaging matuwid, pinatawad sa lahat ng aming mga kasalanan, kami po ay pinapakinggan ang aming mga panalangin at kami po ay dumadako sa inyo sa mga oras po ito, lahat sa aming mga kapatiran, anuman po ang kanilang mga pangangailangan. Panginoon, ito po ay sadyang ibinigay niyo na po sa amin. Salamat, O Diyos, sa aming mga napag-usapan at salamat, Panginoon, sa pagbubukas ng aming isipan na kagaya po ni Maria, intentional po na siya po ay naupo. It's a picture of rest na kung kailan, Panginoon, kami po ay makikinig na yung salita, nandun po ang aming pamamahinga at hindi po namin gagayahin ang mga ginawa po ni Marta na punong-puno ng kapaguran. Panginoon, tulungan niyo po kami. Nabigyan namin ng pagkakataon na aming mga sarili na paglagakan itong isang bagay na naisin mo para sa amin, ang umupo at makinig at patuloy na makinig sa iyong salita. And this is, Lord, fighting a good fight of faith. Naniniwala po kami, ang pananampalataya po ay dumarating sa amin sa pamagitan po ng pakikinig at pakikinig ng iyong mayaman at nananaganang kapahayagan ng iyong salita. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat po sa kapahayagan ito. Pinadali mo ang lahat ng bagay para sa amin. At dalayan ko po sa aming mga kapatid na nanonood sa mga oras pong ito. Patuloy po silang mamangha sa yaman ng iyong salita. At anuman po ang kanilang mga daladalahin, mga kabigatan sa puso, sa kanilang isipan, sa kanilang mga balikat, Panginoon, tulungan niyo po sila na ito po ipagkatiwala nila sa inyo nang sa gayon maranasan po nilang lumakad na punong-puno ng kagalakan, kapahingahan at kapayapaan sa buhay nito. Salamat, O Diyos, at patuloy mo dinirinig aming panalangin at ito po ay dahil sa mga tinapos na gawa ng aming Panginoong Jesus doon sa krus. At ang lahat po ng ito ay amin pong inaangkin at ipinagpapasalamat sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. Maraming salamat po for joining us once again. Dito po yan sa ating online worship celebration. Yes, atid po sa inyo ng ating church. Ito nga po ang Solution Grace Church. At sa ngalan po ng inyong lingkod, and my name is Laverne Ducot. Kami po ay nagpapasalamat. Salamat po sa inyong pagsama sa amin. At dalayan ko po na naging pagpapala sa inyo ang mga pag-aawitan, ang mensahe ating pinakinggan. At salamat po sa Panginoon dahil siya po ang nagtulot ng lahat ito sa atin. At bago po tayo matapos ay sa mga nagtatanong, sa mga nais po maging kabalikat na ating gawain. Well, maraming salamat po dahil ang inyong puso ay sa gawain ng Panginoon kung saan ay naisin po ninyo mapalawig pa at marami pang maabot
ang ministeryo po ng Solution Grace Church. At kung kayo po ay tinatangkilik po ninyo at kinikilala ninyo na ang ating pong sambahan, ang Solution Grace Church, ang inyong home church, maaari niyo po ibigay ang inyong mga tithes and offerings sa pamamagitan po ng ating GCash account number. 0906-055-7821. Once again, ito po yung ating GCash account number, 0906-055-7821. So maraming salamat po for giving to the Lord, at alam ko po kayo po ay kasama namin sa pamagitan po ng iyong pagbibigay na mas lalo pang lumawig ang gawain ito at i-provide po ng Diyos ang pangangailangan po para tayo po ay makapag-broadcast ng smooth at mas maging maayos po ang ating dahilan para tayo po maabot po natin ang ating mga kaibigan, kakilala at mga kapamilya pa. At sa ngalan po na aming buong sambahan, kami po ay nagpapasalamat at patuloy lamang po tayong makinig ng sa gayon ay atin pong pananalig ay lumago at manampalataya pa tayo ng lubusan sa kabutihan sa atin ng Diyos at sa patuloy po natin maunawaan ng mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesus doon sa krus. At bilang pagtatapos, inimbita ko po kayo tayo po ay magtatapos na. Itaas po natin ating mga kamay bilang patunay na inaangkin po natin ang mga pagpapala at biyayang ibinigay na sa atin ng Diyos. Manalangin po tayo. Aming Ama, maraming salamat po sa amin pong pagsamantala. Pagtatapos ay nagpapasalamat po kami sa nakalipas na ilang minuto ay patuloy mong pinagyaman na aming kaluluwa sa nananaga na kapahayagan ng iyong salita. Kaya naman inaangkin po namin sa oras pong ito, sa amin pong pansamantalang pag-iwahiwalay, ang iyong pagpapala at biyaya na sadyang amin pong inaangkin, at ito po ay sa pamagitan po ng mga tinapos na gawa na aming Panginoong Jesus doon sa krus. Salamat o Diyos dahil kami po ay pinagpala na at lubusan ng pinaburan, at dahil dito o Diyos kami po ay sa linggong ito ay tinataglay po namin ang iyong pag-iingat at pagpapala, at sino man pong membro na aming mga pamilya na siyang aalis sa aming mga tahanan tutungo sa kanilang mga dapat puntahan, Panginoon, ang iyong pong pag-iingat ang siyang kanila pong mararanasan, at sila po'y uuwi, babalik sa kanilang mga tahanan na protektado ng iyong pag-iingat. Salamat din, Panginoon, lahat po namin iisipin, gagawin na hawakan na aming mga kamay ay sadyang pinagpala na on the basis of the finished work of Christ on the cross. Salamat, Panginoon, ang mga katotohanan ito ay nagbibigay po sa amin ng lubusang kagalakan, kapayapaan at kapahingahan sa aming puso. Panginoon, nais lamang po namin itaas ang aming pagpapasalamat at pagpupuri. Ang lahat po ng ito ay amin din po inaangkin sa matamis na pangalan na aming Panginoong Jesus. Amen. Kapatid, manatili po kayong pinagpala at magkita-kita po tayo muli po next Sunday. Dito po yan sa ating online worship celebration. Of course, natin po sa inyo ng Solution Grace Church. Bye! Stay blessed!